Hello everyone, this is Care M. Kaplor. So ayan guys, nandito naman tayo sa video training ko. So ang pag-uusapan natin is all about 7 pillars, how to build your network marketing business. So napaka-importante ma'am and sir, alam mo to, paano gawin yung business natin. So proceed po tayo. So what is pillar? So a tall or vertical structure of stone, wood, or metal used as support or for a building or as ornament or monument. So napaka-importante guys yung pillars na magiging matatag or magiging strong kasi para kung may mga bagyo, merong mga rejection, discouragement, hindi ka ma-turn down. Kaya napaka-importante ito sa business natin. So what is network marketing? It's a system of moving products from manufacturing to consumer through an organization of users, sellers, and network builders. So ang totoong network marketing, ma'am and sir, meron talagang products na nagra-run. Kasi pag yung sinalihan mo walang products na iwan ko na sa iyo kasi ito yung totoong business, meron talagang products na nagra-run sa isang company or sa isang network marketing. So, next, advantages of network marketing. So, number 1, low capital. So, hindi mo na kailangan ng malaking capital dito, no? Race, no? Hindi ka hindi ka ma-stress dito pag gawin mong ganitong business. No physical store, hindi mo na kailangan ng store talaga or mag-rent ka. Napaka-advantage to kasi unlike kung mag-traditional ka, kailangan mo talaga ng physical store. No electric or water expenses, wala kang babayaran dito na tubig, kuryente except kung ano ka lang or BCO ka or stockist ka kung kailangan mo mag-office. Pero as distributor talaga, ma'am and sir, hindi mo na kailangan 'yan. Then no stop, hindi mo na kailangan ng mga tauhan. At the same time, leveraging. So napakaganda yung topic na leverage. So, ibig sabihin guys, sa network marketing, magkaroon ka dito ng leverage, financial freedom, time freedom, o free trainings katulad nito. So libre yung mga training, paano gawin yung business. No need legalities, hindi mo na kailangan kumuha pa ng mga permits sa business or sa mga produkto. Lalong-lalo na sumali ka sa mga ganitong business sa network marketing. Free products, ibig sabihin guys, hindi ka na mag-isip kung ano yung produkto na ibenta mo. Sundin mo na lang kung ano yung products ng company na sinalihan mo. Then, number 12, you are happy when your business copied by your friends, classmates, relatives, neighbors, etc. Masaya ka pag yung business mo kinopya ng mga kakilala mo or mga friends mo, classmate, pag mag-traditional business ka, pag kopyahin mo yung business mo, competitor mo na siya or kalaban mo siya, kumbaga liliit yung kita mo. Dito sa network marketing, pag kopyahin yung business mo, taas yung profit mo. So, yan yung advantage. Then number 13, you can do it while traveling. Kung saan ka pumunta, saan yung gusto mo. Once nag-network marketing ka, madala mo siya yung business pero mag-traditional hindi mo siya madala eh. Dadalhin mo yung mga store mo. So, mahirap naman. Then, number 14, pre-idea. So, yan yung advantage. Kasi ang pinaka-the best guys sa business, kailangan talaga ng idea. Kaya yung kadalasan nag-fail sa business kasi kulang talaga ng idea. So, pag pumasok ka sa network marketing guys, hindi ka mag-worry paano gawin yung business. So, I recommend kung gusto mong sumali or kung gusto mong mag-business na wala ka pang malaki na kapital or kulang ka pa ng idea, pumasok ka guys sa mga network marketing company kasi doon mo talaga ma-realize or doon ka makakuha ng mga idea paano magpapara ng business. So marami akong mga kakilala galing ng mga network marketing business, nagiging successful sila sa mga business nila kasi alam nila kung paano gawin. So kung ikaw kulang ka pa ng kapital, kulang ka pa ng mga idea, I recommend sumali ka sa mga network marketing business. So next, difference of distribution sa traditional products or sa network marketing products. So kung makikita nyo dito sa traditional manufacturer, hindi yan diretso sa consumer yung produkto. So dadaan pa talaga yan sa mga division distributor like Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos pupunta dyan sa regional distributor. So hahanap pa yan sila. Doon nila ilaglag yung mga produkto sa regional. Tapos yung regional, maghanap pa din yan ng mga provincial or city distributor. Tapos hahanap pa rin sila ng wholesaler. Tapos retailer din sa atin na last sa mga consumer. So kung tatanungin kita sino yung mayaman, so yung mayaman yung consumer kasi tayo yung nagbigay ng profit nila 70% hinati-hati nila yan tapos sa manufacturer is 30%. For example, sa mga traditional soap,
Yung presyo niyan 10 pesos, pagdating dito sa atin 20 pesos na kasi dumaan yan sa mga distribution. So ngayon, kung makikita nyo dito sa network marketing business, manufacturer down to company, distributor, consumer. So kung napapansin nyo, bakit kumita tayo, may mga incentive commission, kasi 70% sa profit sa produkto, nandito yan sa atin, hinati-hati. So sa manufacturer, nasa 30% yung profit nila. So ang nakagandahan naman dito guys, dito kailangan mo talaga ng mga endorser, artista. Dito sa company, sa network marketing, hindi mo na kailangan ng endorser, tayo na as distributor or consumer. So kaya meron tayong mga komisyon. Bakit kumita tayo? So yan po talaga yung totoo. Bakit kumita tayo? Dahil dito sa mga distribution channel. So next, number 1 na gawin mo sa 7 pillars, yung tinatawag po na prospecting. So what is prospecting? Is a looking for business partners, clients, or customers. So paano gawin? Paano mag-prospect? So kailangan number 1, kumuha ka muna ng make a prospect list. So sa prospect list, kailangan mo talaga doon na naka-simplify or naka-classify yung name, pangalan, address, contact number, remarks kung ano yung trabaho niya, ano yung background niya. So kailangan meron kang isang record book na more on prospect list talaga para everyday, anywhere, kung saan ka pumunta, prospect is anywhere. So meron kang lalagyan ng mga pangalan, address, contact number, remarks kung anong trabaho nila. Kasi pagdating dito, maklasify mo yung prospect mo in man. So sino yung prospect mo? Merong pera, money, tapos merong authority, nangangailangan, needs. So at least alam mo kung sino sila. So yung prospecting, meron tong dalawa, yung tinatawag na warm prospect, ito yung mga kakilala mo or key system, yung kaibigan mo, kamag-anak mo, mga ka-churchmate mo, kamaritis mo, katrabaho mo, mga kapapilya mo, then kaklase mo noon, then ka-Facebook. So yung warm prospect, more on kakilala. So isulat mo sino sila. Hindi yan dyan talaga agad isulat mo. Kumbaga, yung pagpo-prospect talaga is kung nasa kailan sa isip mo, naisip mo siya, mga kaibigan mo, maisulat mo. So yun po yung advantage pag may prospect list ka. Tapos yung tinatawag na cold prospect, hindi mga kakilala. So ito yung mga stranger or yung system natin ngayon na pinatakbo ni Press, yung ESTO program. So kailangan mo din yan para kung ubos na yung mga kakilala mo, doon ka naman sa mga hindi mo kakilala. So paano i-approach? So example, sa mga stranger, gamitin mo yung tinatawag na third party approach. Hi ma'am, this is Kerr Kapler. Isa po akong product specialist sa Lean and Green. So meron po ba kayong kakilala na may sakit na high blood, diabetic? So gamitin mo yung mga third party approach para hindi naman siya ma-offend na diretsoin, ma'am, high blood ka ba? Ma'am, taba mo ma'am. Baka sampalin ka. So yung point ko sa cold prospect, paano mo siya ma-approach, gamitin mo yung third party approach para makakunik ka sa kanya. Pag uy, ako pala, may problema ako, at least, explain ka. Yan po yung mga technique. Tapos, yung mga potential prospect, alalahanin mo, mga family members mo, mga organisasyon, relatives, clubs, groups, friends, uniformed personnel, then neighbors, employee, mga professionals, human resources, agency, skilled worker, companies, OFW, government officers, business-minded individuals, mga negosyante, mga kakilala mo, sino sila, schools, sino yung mga kakilala mo sa school, mga association, churches, mga cooperatives. So, marami talagang prospect kung gusto mo talaga. So, para hindi ka malito, hindi mo yan agad-agad isulat. Kumbaga, meron kang notebook para everyday, anywhere kang saan mo na maisulat ka. Yan po yung prospecting. Paano gawin? So, ngayon, pag may prospect ka na, anong next? By the way pala, meron tayong tinatawag pala sa prospecting, yung online or offline prospecting capturing. So, paano mo siya ma-apply sa online prospecting? So, para marami kang prospect, add new members, at least 10 per day. So, mag-add ka sa mga FB friends mo, mga new everyday, at least 10 lang para hindi ka ma-spam. Then, join FB group, at least 10 per day. Sumali ka mga example, Tagum by Ansil, Davao by Ansil, Cagayan by Ansil, or mga OFW na mga group sa Taiwan, Singapore, add ka everyday para makakuha ka doon ng prospect. Yan po din yung advantage din. Post FB income para alam din nila, para uy, kahit hindi mo siya kakilala,
tapos nakita yung mga ganun mong post mo, malay mo, makunik mo sila, 'di ba? Yan po yung advantage din sa online. Tapos sa offline prospecting, pwede ka din gumawa dito ng mga flyers or flyerings. Uso din yan dati until now, pwede mo din yan i-apply. O magpo-postering ka sa mga posti kung gusto mo advertise sa kung mga produkto or kung gusto mo sino yung mga gustong magkaroon ng additional or gusto mag-business. So pwede ka gumawa ng mga ganyang na sistema para makakuha ka ng mga prospect. So ngayon, pag may prospect ka na, next mong gawin is i-invite mo. Sa prospecting guys, wala ka pa dong approaching. Kumbaga, nagsusulat ka pa kung sino yung i-prospect mo. Dito sa inviting, ang rule mo naman is to set appointment or schedule. Yan yung role mo lang talaga. Hindi ka diyan mag-explain. So makikita nyo dito, before you invite, don't directly explain. Before you invite, use form or family. Kumustahin mo muna yung pamilya na, then occupation, trabaho niya, recreation, yung mga yung mga latest na mga itanong mo kasa example napanood mo na ba yung mga latest na mga may mga salida or mga sine or tanungin mo siya kung meron ba siyang tinatawag na yung may nakapag-banding ba siya sa pamilya niya kasi yung mga sagot diyan walang time o kulang yung budget. So at least doon sa message pwede mo na siya tirahin. So example, may mga alam mo na yung pamilya may problema sa sakit, so dito mo na siya bibigyan ng idea, o meron po akong produkto para diyan. So pag at least parang iba-background check mo muna ba yung prospect mo para alam mo kung paano mo siya i-invite. So dito, how to invite, pwede mo direct approach, third party approach, or kidnap style. So usong-uso to dati sa amin, kidnap style. Sama tayo kasi may doon, yun pala is presentation. So ikaw na kung i-apply mo yan, pusakal style, yung diretsuhan talaga. Nandyan sila dyan, nag-group, present ka. Depende na sa'yo kung gawin mo yan. At least meron kang way or idea paano pa mag-invite. Tapos social inviting. So pwede ka sa social invite mag-invite. So i-check mo muna yung background niya, yung mga niya, chat-chat mo siya, then address niya, mga hilig niya para masabayan mo. At least doon makakuha ka din ng prospect, at the same time ma-invite mo din siya. So next, presentation. Pag na-invite mo na siya, ang next mong gawin dyan is presentation. So sa presentation, dalawa to. Mayroong online and offline presentation. Sa offline presentation, number 1, yung one-on-one or table talk presentation. House or office presentation, pwede ka doon. Centering presentation, katulad ng mga business presentation natin. Sa mga McDo, Jollibee, dyan. Example yan. May venue talaga. Yung office or house presentation, mga 10 to 15 to 20 person, kaya mo yan. Yung one-on-one, mga 1 or to 5 person, kaya mo yan. Then sa mga online presentation, video. Video call or sa messenger, video call. Meron na tayong mga video. Pwede ka doon mag-present. Gawin mo yan, yung Google Meet o Zoom. Tulad nito sa mga uso ngayon, yung Zoom, saka Google Meet or sa Messenger, video call. I-explain mo yung business natin, pwede mo yan gawin. So how to present, introduction, magpapakilala ka. So at least mga 2 to 3 minutes, mind setting, ano yung example sa akin, ano yung advantage pag nag-business ka, ano yung kaibahan ng mga traditional business, franchising business, direct selling, then network marketing, pwede kang ganun, mag-mindset ka. Then after that, pwede kang mag-company profile, 3 to 5 minutes. Then products, explain mo. So ngayon, madali na lang kasi meron tayong video. Kung gusto mo talaga na ikaw yung ma-explain, kailangan 30 minutes, tapos ka na. Complan, dapat tapos ka na. 20 to 30 minutes. So meron tayong video presentation sa Complan. Pwede mo dun, yun na yung gamitin mo. Kung gusto mo talaga ikaw mag-present, yan yung role. Tapos mga tools, i-ready mo yung Clearbook, bond paper, ballpen, marker, pliers, iPad or laptops, then projector, speaker, mic. Kailangan may mga tools ka kung gusto mo talaga, kung paano talaga or ano yung i-prepare kung gusto mo mag-presentation. So yun po. Next is closing. So sa closing, napaka-importante. As first, if the client, may naintindihan ba siya? As if the client has question, ba sa mga pangutana? Then ask if the client will join or not. Huwag kang mahiya kasi nandito na tayo sa closing eh. Tapos,
basic concern sa mga client, kailangan bigyan mo talaga yan ng solusyon. Yung mga no time, no money, busy, think about it, mag-isip pa, not in line, hindi ko yan linya, scam yan, are you rich, kung mayaman ka na ba, may mga ganong tao. Then meron ding I will ask my partner, mag-ask mo muna sila sa mga parents nila, girlfriend nila, partner. So dapat maano mo yan. So sige lang, may training din tayo how to handle objection para alam mo kung kasi pag nasagot mo yan, mako-close deal mo talaga sila kasi nabigyan mo sila ng solusyon yung mga ano yung reason. Then kung okay naman sila mag-join, so fill up the application form, ready mo yan, ipa-fill up mo talaga sila kasi commitment yan. Then reservation or slot, sabihin mo sa kanya na meron tayong tinatawag na gusto mo talaga sumali ngayon, malay mo may sumali next day, next month, next year, at least sumpay-sumpay na kumbaga dugtong-dugtong na yan. Yan, pwede din yan. Pwede mong gamitin yan. Magpa-reserve ka. Magkano yung pera mo dyan? Oh, bigyan kita ng slot. Oh, bigyan mo din siya ng products. Pwede mo yang gawin para makapag-commit na talaga siya agad-agad. Then explain the difference of now and later, anong advantage para alam din niya kung anong yung advantage pag ngayon siya sumali. Later, bukas, next day, ano advantage, explain mo din yan. So remember, always close deal our system. So napaka-importante din sa close dealing guys, ibenta mo yung system natin. Gaano kaganda yung system natin, lalong-lalo na ngayon sa team natin kasi yung tools natin naka-ready na, yung mga anong dapat yung gawin. So yung tinatawag natin na system driven, close deal mo na hindi ka talaga mahihirapan dito kasi meron na tayong system na sundin na lang natin paano mag-present, paano mag-training. So naka-ready na. So yun, close deal mo din yan. So next is follow up. Napaka-importante din ma'am, sir, sa follow-up. After closing, meron talagang mga tao na hindi agad sumali. So ang next dyan is follow-up. So sa pag-follow-up, list your invite. Who will you follow up? Kasi mahirap naman, wala kang listing o kayong form. Kaya importante yung form. Ipa-fill up mo talaga kasi sila yung ipa-follow up mo. Then personal talk. O pwede mo din sila personal talk. How to follow up? Personal talk, call, video call, chat, or text. Then first, greet the client and ask if he is okay. So, kumustahin mo muna siya. Huwag ka nang diretso-diretso muna. Then, building good relationship. Huwag yung pira-pira lang. Treat them as true family, not as a business partner. Yun dapat yung mindset mo. Huwag mong ipa-feel sa kanya na pira-pira lang. Business or banding. Pwede ka din dyan bago mo siya, strong communication para kung hindi pa niya agad-agad, kasi yung kadalasan nangyayari ngayon, pag wala kang strong communication, hindi mo na malayan, pagdating ng buwan, nagulat ka, nandun na sa iba sumali. So, kulang ka sa communication. Then, send mga success story, mga activities, ganun din yung pala kung hindi siya agad makasali para alam din niya kung gaano kaganda yung business natin. Then make the client excited about happening the company. Ma'am, sir, ito na yung company natin. Pwede mo siya sendan, tawagan. Ganun mag-follow up, hindi yung pira-pira agad. So, do not do the fishbowl technique. Ano ba yun? Yung mga sikreto namin. Example, ma'am, sali ka ngayon. Kasi may mga sumali sa akin, pwede ko din to i-under sa'yo. Dapat sure ka na mayroong tao talaga. Hindi ka pwede gumawa dito kasi hahanapan ka. So, pwede ka gumawit ng ganon. At least sure ka, meron talaga. Gawin mo talaga yung sinabi mo. So, yan po talaga. Kahit gaano ka kasipag, mag-prospecting, mag-invite, mag-present, mag-closing, kung hindi mo magawa yung follow-up, masasayang lang ng prospect mo. Totoo naman. Kasi yan po talaga yung sikreto. Di ba napansin nyo? Okay na, napresentahan na, na-invite na close deal na din pagdating sa follow-up, weak ka, kulang ka, nagulat ka na, nan-join lang sa iba. Sayang, 'di ba? So next is ABC role. Napaka-importante din yung ABC role. Ano mo yung ABC role? A from advisor, then B is bridge, then C is client. So sino yung advisor? Uplines, downline, crossline, company products, then business system natin, iti-up mo din, and anything great about the company. So you as ikaw, then guest or invite yung client. Role of bridging you. So excite the C about the A. Excite mo talaga si C. Kung gusto mo talaga i-up mo si advisor mo, achievements or benefits anong naabot niya or pwede mo niya i-share. Build up the image of A and make the C interested with the advisor. Yan mong gawin mo. Then mga do's and don'ts on ABC role.
tee up the advisor, the client, bring C to A. So, gawin mo talaga, i-tee up mo talaga yan. From the client, bring to C or C. So, do not interfere when C is talking to C. O, wag kang mag-interfere kung si advisor nag-talk ang prospect mo kasi kadalasan yan nangyayari. Do not use your cellphone when A is talking to C. O kung nag-istorya si upline, si owner, si mga company kay client or kang invite, wag kang mag-cellphone, makinig ka. Do not leave when talking si wag mo siyang hayaan. Wag kang kumbaga hintayin mo na matapos, wag kang umalis. Do not butt in when A and C talking. Wag kang mag-insert kasi napaka ano yan, nakawalang gana. Do not tee up C in front of A. Ayaw. Do not bring C to A. Yan po yung mga bawal. So, i-explain na natin yan ng malalim. So, yan po yung ABC rule. So, kung makikita nyo dyan, dapat i-apply nyo to yung ABC rule. Napaka-importante. At the same time, yung system natin, iti-up mo talaga na huwag kang mag-alala kasi naka-system tayo. Hindi ka mahirapan. Pwede mo din gamitin yan sa ABC rule. Iti-up mo, ibenta mo yung system natin para sumali talaga siya. Then last, promoting events. Napaka-importante din to sa 7 pillars. Post or inform the company events. Yan. Mag-post ka talaga. Post, inform team events. Post mo yan. Or i-text message mo or magkita kayo offline or online. I-inform mo. Post, inform online trainings. Katulad nito, i-inform mo kung ano yung mga nakikita mo sa GC natin, sa post. Copy-paste mo yan. I-post mo. Tapos post daily activity. Gawin mo yan. Kung hindi mo pa nagawa, dapat may mga daily activity ka, online or offline. Post testimony products, gawin mo yan. Post proof of income, post new members, welcome mo. Post lifestyle achievements, kahit mga ganon. Post success story, then post motivational message at the same time, video message, mga ganon. So, kailangan mo yan, guys. Ma'am, sir, gawin mo yan sa promoting events kasi napakaganda din kung marunong ka din maggumawa yung promoting. Napaka-the best talaga yan, guys. Kasi hindi ka marunong sa mga presentation, mga ganyan, pero marunong ka sa mga promosyon, ay, mayroon ka talagang makukuha. So, at least dito, ma'am and sir, mayroon kang idea paano i-build yung business natin. So, i-apply mo to para hindi masayang yung pag-join mo. 'Di ba? So, dito lang tayo sa video na to. Tapos na po tayo sa training natin more sa 7 pillars. So, yun lang. I hope i-apply nyo to para mayroon kayong at mapabilis nyo yung business natin. So, yun lang. That's all and thank you and to God be all the glory. Bye-bye!